Sa loob lamang po ng 3 taon na pakikipaglaban noon ni Magsayo mula sa professional boxing career nito, ay 10 sunod-sunod na impresibong panalo na po ang naitala agad ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo. Ito ang dahilan kung bakit naging matunog ang pangalan nito sa sports na boxing. Kaya naman dahil nga dito mga idol, ay nabigyan nga po agad ng isang title match ang kababayan natin kontra sa isang Meksikano na si Rafael Reyes upang paglabanan ang bakanting IBF Youth Featherweight title. Nang mga panahon na iyan ay may kartada pa lamang si Magsayo na 10 wins, 8 knockouts at walang talo. Samantala si Reyes ay may kartadang 17 wins, 13 knockouts at 4 na talo. Bagamat may talo nga itong si Reyes mga idol ay malinaw po na napakalawak na nakaranasan nito sa pakikipagbakbakan sa lona, kung kaya't walang boksingero ang dapat maging kumpiyansa kapag ito na ang kaharap sa ibabaw ng ring. Binansagan din ito mga idol na The Mexican Slugger dahil nga po sa di birong lakas sa mga kamao nito. Sa katunayan niya, sa 3 unang sabak nga nito sa professional boxing ay brutal na winasak nito lahat sa pamamagitan ng knockout ang mga nakalaban nito. Kaya naman noon, ayon sa mga boxing analyst ay isa ito sa susubok sa tunay na kakayahan ni Magsayo. Underdog ang bata natin si Magsayo ng mga panahon na iyan. Kaya naman dahil nga dito ay di maiwasan ng Meksikano na maliitin ang kababayan natin. Medyo naging hambog ito mga idol. Sa katunayan nga po niyan, ayon nga sa isang article na nilabas ng Manila Times, ay sinabi nga po nito na mas gusto niyang makalaban si Albert Pagara kaysa kay Magsayo. Tila ba pinapahiwatig nito na walang kwenta si Magsayo at si Albert Pagara ang karapat-dapat sa kalibre niya. Agaran naman itong sinagot ni Magsayo mga idol. Ayon nga dito ay bago nga daw nito makalaban si Albert Pagara ay kailangan muna nitong dumaan sa mga kamay ni Magsayo. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban, round 1 pa lang po ay maganda na ang naging sabayan ng dalawang fighter. Medyo maaasar ka nga lang sa kayabangan ni Reyes na kahit na nga tinatamaan ng mga solid na patama ni Magsayo ay nakuha pa nga nitong ngumiti na tila ba sinasabi nito na walang kwenta ang mga atake ng Pinoy at walang talab ito sa kanya. Maganda mga jab ni Magsayo, pero nakakasas si Reyes. You can see the eyes. He's a power puncher. He likes to come forward. He leaves himself open. He got into trouble with that overhand right. Getting cocky itong si Magsayo. Very patient. Hindi kumakagat. Sa round 2 naman ay mas uminit pa nga ang salpukan ng dalawang fighter mga idol. Talaga naman nagkakasubukan ng tinataglay na lakas ang dalawa sa ibabaw ng lona. Matapos nga po ang second round ay nag-ali shuffle pa nga itong si Reyes na ganadong-ganado sa laban. Magsayo trying to lead off with the jab. Matapang ito si Ray. Malakas din yung mga pirata ng Reyes. Sorry. Oh, good right hand by Reyes. Leaning Magsayo. Nang sumapit naman ang round 3 mga idol ay tila natigilan ng Meksikano matapos nga pong tumama ang isang left body shot ni Magsayo na inakala nitong low blow na nireklamo nga po nito sa referee. Dahil nga po dito ay sinamantala ng ating kababayan ng pagkakataon. Sinugod na ito ni Magsayo hanggang sa bumaksak na nga ito sa ikatlong rounds mga idol. Close fight. Sayo. Clear. Ayaw kaya ba sa no. Low blow. Reyes, it's fucking good! Oh. Pwede ka on! Kontrobersiya talaga na bumabalot doon sa knockdown. Naku, borderline. Borderline. Close call. Close call. At sabi ni referee Abaisa, No, that's on the belt. right on the belt eh. Hindi naman totally low.
time. Sa round 4 naman mga idol ay hindi pumayag ang hambog na Meksikano na hindi makakagante kay Magsayo. Kaya naman, bumawi ito ng isang low blow na talaga namang sinadya at malinaw na isang illegal low blow. Reverse back. Sorry. Payback. May konting payback. And referee Abaenza giving. Ayun ang sinasabi ni referee Abaenza. Yan ang klaradong low blow. Yan, totoo yun. There's a 5 minute. Inintroduce yung rule na yan, mga kaibigan. Para iwasan. Kitang-kita. Kita. Yun ang kitang-kita. Kitang-kitang low blow. That's south of the border. That's Dahil nga po dito ay tuluyan na nga pong nagalit ang pambato nating si Magsayo. Kaya naman ay tuluyan na nga nitong tinapos ang laban matapos nga pong bigyan ng mabibigat na suntok ang Meksikano. Tinapos nga po ni Magsayo ang laban sa pamamagitan ng isang left uppercut. Luhod ng Meksikano mga idol. another hard right. You feeling go. You want to take some punches so you can give punches in return. Good uppercut. Delikado. May kanan si Magsayo. Figuring in his toughest fight as a professional. Ito namang si Reyes, dapat El Reclamador hindi El Guerrerito. Kita-kita yung ulo. And referee Abaenza again warning Reyes. Good overhand right by Magsayo. You know, Magsayo, just don't worry about this guy. Just beautiful swing. Reyes. What a glory. Oh, beautiful right hand. And Reyes must go down. Reyes' hand. Oh, another cracking right hand. What an uppercut. Magnificent. One more. Fatality. Bagamat bigong madepensa ni Mark Magnifico Magsayo ang hawak-hawak nito noon na WBC Featherweight World Title mula sa Meksikanong si Rey Vargas. Favor of Mark Magsayo. And judge at ringside, David Sutherland sees the action. 115 to 112 in favor of the winner. And the new WBC Featherweight Champion of the World, Rey Vargas. At masundan pa ito ng isa pang muling pagkatalo mula naman sa Amerikanong si Brandon Figueroa. Listen for that bell, gentlemen. Good two-way action here in round 3. Ay hindi naman ito ang naging hadlang para kay Triple M para mawala ng gana sa paglalaro ng boxing. Bagkus ito ang naging motibasyon po nito upang bumalik ng mas malakas at mas buo ang loob sa liga ng palakasan. Bagamat natalo nga po ito ng 2 beses ay hindi naman po ito napabaksak ng kahit sino man. Kung mapapanood mo nga po ang 2 naging laban ni Magsayo ay masasabi mo po na talagang nahirapan at pumasok sa butas ng karayom ang mga ito bago makuwang panalo mula kay Mark Magnifico Magsayo. Kaya naman mga master, sa muli nga pong pagbabalik sa ibabaw ng lona ni Mark Magsayo ay marami nga pong nagulat at bumili dahil ibang Magsayo nga po ang kanilang natunghayan. Kumbaga mga master, version 2 po ito ni Magsayo ang nakita nila sa ibabaw ng ring. Dahil sobrang galing, husay at lakas po ang ipinakita ni Magsayo sa naturang laban na ito. Disyembre ng ika-9, taong 2023, ang unang laban nga po ni Mark Magsayo sa Super Featherweight Division o 130 pounds. Sa tagpo na ito mga master, makakalaban po ng ating kababayan, ang Meksikanong si Isaac Abelar. Bagamat yamado nga po dito si Magsayo, ay walang boksingero po ang dapat maging kumpiyansa sa isang Meksikanong boksingero. Alam naman po natin na isang nga po ang mga Meksikano sa talaga namang masasabi po nating mahuhusay po pagdating sa boxing.
At isa pa po mga master, natural pong dibisyon ni Abilar ang super featherweight title, samantala si Mark Magsayo ay bagong salta pa lamang po dito. Kaya naman, hindi po natin masasabi na talaga na sobrang yamado ni Magsayo sa laban na ito. At ito na nga po mga master, round 1 pa lang po ay sobrang agresibo at malalakas sa suntok na po agad ang pinapamala si Mark Magsayo mula sa kalaban nitong Meksikano. Bagamat po dihado itong si Abilar mga master, ay nagagawa naman itong makipagsabayan kay Mark Magsayo sa mga naunang rounds. Sa round 2 naman mga master ay kapansin-pansin nga po ang pang world class na galawan ng ating kababayan na si Magsayo. Kapansin-pansin din po ang kakaibang kondisyon nito na tila ba nilalaro na lamang nito ang kalabang Meksikano.
At eto na nga mga master, sa pagsapit nga po ng ikatlong rounds ay hindi na nga po talaga nakayanan ni Abilar ang lakas ni Magsayo. Nakakakilabot na footwork nga po ang pinamala si Triple M na siyang nagsilbing huling hantungan ng Meksikano. He did not want to trade with Mark Magsayo. Oh! A huge KO! Magsayo has knocked out Carmelito on a huge uppercut! Anong masasabi nyo sa performance ngayon ni Magsayo mga master? Ito na ba ang tatapos sa The Monster pag nagkataon? O kaya naman ito na po ba ang maghahari sa Super Featherweight Division? I-comment nyo na po ang inyong pinakabrutal na opinion at pag-uusapan po natin yan ng masinsinan. Maraming salamat po sa inyo at maligayang bagong taon.